kung sumamba di rin dahil may problema na naman, kundi sadyang di ko lang maunawaan mo, Diyos. Ako'y nagtataka lang talaga kung ba't sa'yo'y gano'n na lang ako kahalaga. Oh Diyos, bakit ba iniwan mo ang langit para lang sabihin di ako mag-isa? At kahit pa nung una di ka pa kilala, ako'y inibig mo na. Di ko alam ang dahilan, ganun pa man mula sa aking puso, ako'y nagpapasalamat sa'yo. Oh, salamat sa pag-ibig mo. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Bukod sa pagsamba, may iba pa bang maaari kong gawin para man lang pasasalamat ko'y aking maiparating? Di man sapat, ito lamang ang makakaya kong gawin. Panginoon, sana'y iyong dinggin. Ako'y nagtataka lang talaga kung ba't sa'yo'y gano'n na lang ako kahalaga. Oh Diyos, bakit ba iniwan mo ang langit para lang sabihin di ako mag-isa? At kahit pa nung una di ka pa kilala, ako'y inibig mo na. Di ko alam ang dahilan, ganun pa man mula sa aking puso, ako'y nagpapasalamat sa'yo. Oh, salamat sa pag-ibig mo. Di naman mababawasan ang iyong kadakilaan kung di mo ko inibig, oh Diyos. Ngunit ika'y sadyang kakaiba, karapat dapat sa pagsamba. Pagsamba, iniwan mo ang langit para lang sabihin di ako mag-isa. At kahit pa nung una di ka pa kilala, ako'y inibig mo na. Di ko alam ang dahilan, ganun pa man mula sa aking puso, ako'y nagpapasalamat. Tanggapin ang awitin, ito man ay hindi sapat. Panginoong Jesus, ang papuri ko'y alay sa'yo. Oh, salamat sa pag-ibig mo.
pinupuri, O Diyos. Mga gawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawa mong mahalaga. Sa buhay ko ngayon'y aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Mga gawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawa mong mahalaga. Sa buhay ko ngayon'y aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ito. Ako sa'yo'y sa paningin mo'y espesyal. Yes! Minsan pa. Woo! Mga gawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Yes! Mula sa wala ako'y ginawa mong mahalaga. Sa buhay ko ngayon'y aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo'y sa paningin mo espesyal. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Yes, Lord, ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo'y sa paningin mo espesyal. Sama-sama po tayo. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. salamat po, Panginoon. Ikaw ang dahilan kung bakit ako Nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo'y sa paningin mo espesyal. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo'y sa paningin mo espesyal. O aming ihahayag, Panginoon, ang kadakilaan mo. Kadakilan, Diyos na Hari, aking ihahayag. Magpakailanman ang awi ay magpasalamat sa iyong ginawa. Makapangyarihan mong gawa. Sa alinmang mga lahi, kadakilaan mo'y makikita. Kahanga-hanga mong pagkilos, aming inasam ang iyong ginawa. Makapangyarihan mong gawa. Yes! Pupurihin ka, sa iyo'y sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat
kailanman ang awit ay magpasalamat sa iyong ginawa, makapangyarihan mong gawa. Sa alinmang mga lahi, kadakilaan mo'y makikita, kahanga-hanga mong pagkilos, aming inaasamang iyong ginawa, makapangyarihan mong gawa. Pupurihin ka, sa iyo'y sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ng ihayag, katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Sama-sama po tayo, come on church! Hey! Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat na ihahayag, katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat na ihahayag, katapatan at kadakilaan, katapatan at kadakilaan, katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Pupurihin ka, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Tuloy ka namin pinupuri, niluluwalhati sa lugar na ito. Panginoon, inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Pasagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa iyo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Panginoon, inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa'yo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay
maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo, ikaw ang maghari. Ito po, Panginoon, ang dalangin namin ngayong araw na ito. Maghari ka sa aming buhay. Ang nais ko, ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Aming sasambitin, Panginoon, ang walang hanggang papuri, walang hanggang pasasalamat. Inaalay namin sa'yo, O Diyos. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggan sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggan sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi. Sama-sama tayo, walang hanggan. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin. Oh yes, oh God, ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggan sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Oh, purihin ka, Panginoon. Kanina po ay meron tayong mga natanggap na mga chat na baha po sa kanilang area. Atin po silang ipanalangin at lalo na po yung ating panahon. At syempre po ito po ay kanina po chinecheck ko po yung
weather updates. Ang ating pong weather updates nasa kapuatan ng Pilipinas at si Christine. Kaya lang po meron na naman po umihila, may paparating, may habagat pa. So tayo po ay, alam nating ito po ay natural na bagyo na dumadating talaga. Pero tayo po ay kailangan meron din gawin. Tayo po ay kailangan manalangin. Hingin natin sa Diyos, ipagkatiwala natin sa Diyos. Kasi po sa kahit na anong dadaang sakuna, napakahalaga po yung ating panalangin ng paghingi ng pag-iingat, proteksyon, dahil kung nakita niyo po yung iba pong mga nasalanta ngayon, ay talagang bahang-baha. At nagpapasalamat tayo sa Lord dahil sa gitna po ng mga pagsubok na ito ay tayo po ligtas. Po kaya lang kailangan nating manalangin din para sa ibang tao na naapektuhan po. Pwede po ba tayo sandaling tumahimik? Tayo po'y magsambit ng ating mga panalangin at ilapit natin sa Diyos yung mga kapatid natin na nangangailangan ng tulong sa mga sandaling ito, lalo na yung mga naapektuhan po ng baha. Let us all pray. Heavenly Father, we thank you sa kabutihan mo, Panginoon, sa pag-iingat, sa palaging proteksyon na ipinagkakaloob mo. Salamat, O Diyos, sa patuloy na gabay, pag-iingat sa bawat isa na iyong mga anak. Naalala namin, Panginoon, ang mga kapatid namin na naapektuhan po ng baha. Hindi po nakasamba, maaari sila may sakit, meron po sila mga pinagdadaanan. Lord, alalahanin mo sila, Panginoon, sa mga sandali pong ito. Kami po'y lumalapit sa iyong banal na trono at patuloy, Lord, na humihingi ng iyong pong gabay, kalinga, Panginoon, sa kanila. Na sa iyong biyaya, O Diyos, ay maranasan nilang palagi ang iyong kabutihan. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaisa sa pagtutulungan, hindi lang po sa panalangin, kundi sa mga kapatid namin na kailangan po ng tulong sa mga sandaling ito. Ay kami pong mga magkakapatid ay patuloy na magtulungan sa iyong biyaya, Panginoon. Ay magkasama-sama kami sa panahon po ng mga ganitong sakuna, bagyo, Panginoon, ay makita lagi ang pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ng bawat isa, lalo na sa iyong iglesia. Papasalamat kami, Panginoon, dahil ang bagyo ay nasa palabas na ng bansa. Ngunit, Lord, naniniwala kami na anumang bagay, anumang nangyayari ay kontrolado ng iyong mga kamay. At sa pangalan ni Kristo Jesus, wala pong imposible sa sama-sama at nagkakaisang panalangin na kaya mong tunawin ang mga mababagsik na mga bagyo, Panginoon, na maaari pong sumalanta, hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi sa mga karating pambansa, Panginoon. Lord, aming panalangin, Lord, alam namin sa aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus, kaya mong tunawin at lusawin ang mga bagyong ito. In Jesus' name. Kaya Lord, ang aming panalangin at deklarasyon, patuloy na mawala na ng bisa at mawala na ng lakas at hangin at itong bagyong ito at lakas nito ay patuloy ng pawiin ng iyong banal na dugo at banal na kapangyarihan, Panginoon, sa pangalan ni Kristo Jesus. Lord, inaalala namin ang mga tao pong nasalanta, Panginoon, ng bagyo. Lord, sa iyo, Panginoon, kami lumalapit na ikaw po ang laging mag-reach out sa kanila. Gumamit kayo ng mga tao, Panginoon, na patuloy na aabot sa mga taong ito, Panginoon, sa mga sandaling ito. Ang aming panalangin ay patuloy ang pag-iingat mo ang maranasan, Panginoon, ng mga kapatid naming nasalanta, Panginoon, ng bagyo. Maraming salamat, O Diyos. Patuloy kaming lumalapit, lalo na, Panginoon, na hindi namin alam ang kanilang sitwasyon. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng ito. Sa ngayon, Lord, kami po'y lalapit at mananalangin at magtitiwala sa gagawin mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Salamat sa puso ng iyong mga anak na narito po sa umagang ito. Salamat sa mga oras at panahong kanilang inilaan. Bagamat sila po'y may mga inaalala, sila po'y nagbigay ng oras at panahon sa kanilang pagsamba sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Alam ninyo po ang mga desire ng kanilang puso. Alam niyo po ang kanilang mga dinadaan ng pagsubok. Alam niyo po, O Diyos, ang pinagdadaanan nilang mga bagay at mga problema. Pero alam namin, O Diyos,
Meron kaming Diyos na solusyon sa lahat ng ito, Panginoon. Meron kaming Diyos na kikilos at gagalaw at gagawa sa buhay ng iyong mga anak. Sa umagang ito, Lord, tanggapin naming lahat ang iyong pong kapuspusan, ang iyong kapangyarihan, ang iyong mga salitang magbibigay sa amin ng kalakasan, magbibigay sa amin ng inspirasyon at katugunan sa lahat ng aming mga katanungan. Maraming salamat, aming banal na Espiritu. Ikaw po manguna sa amin, our dear Holy Spirit. Be our pastor, be our mentor, be our teacher, our dear Holy Spirit, this morning. Ikaw po manguna sa amin, hindi lang po dito sa face-to-face, ganun din sa mga nasa online, Panginoon. Ikaw po ang manguna at kumilos sa puso ng iyong mga anak. Pangunahan niyo po kaming lahat, O Diyos, ngayon pong umagang ito. Marinig naming malinaw ang iyong mga tinig, O Diyos. Kaya Lord, kami nagpapakumbaba, nagsumusuko ng aming mga buhay, humihingi ng tawad, nagpapalinis ng aming mga puso at aming mga buhay ng iyong banal na dugo. Patawarin niyo kami sa aming mga pagkakamali at pagkakasala. O Diyos, ikaw po ang maglinis ito ng aming mga puso na tunay na tatamnan mo ng mga binhi ng iyong pong mga salita upang magbunga ng pananampalataya. O Diyos, patuloy at patuloy naming dalangin, katagpuin mo po kami ngayong pong umagang ito. Salamat, O Diyos, sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. Hipuin niyo rin po ang mga kapatid naming may karamdaman sa mga oras na ito. Maranasan nila sa pangalan ni Kristo Jesus ang lubos na kagalingan sa pangalan ni Kristo Jesus. Maraming salamat po. Yan po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen at amen. Hey, praise God. Bati mo yung katabi mo, sabi mo, congratulations. Napagtagumpayan mo ang araw na ito. Hindi ka natulog, pinili mo kahit maraming iniisip, pinili mong sumamba sa Panginoon. Amen? So yung mga kapatid nating wala sa upuan natin ngayon, hindi natin kasama, ay maaari po talagang may pinagdadaanan sila. Sunod-sunod na po yung mga text sa akin. Pastor, di po ako makasimba. May nagmi-miss call pa po. Hindi ko po alam kung ano pa ang mga dahilan. Pero mahirap po magsalita eh. Ano po? Alam niyo po, mahirap pag wala ka doon sa sitwasyon. Tandaan po natin yan. Kung tayo po'y nakasamba, salamat sa Panginoon. Kung sila po'y hindi, alalahanin natin sila sa panalangin. Okay? So, excited na po kayo sa mensahe ng Panginoon. At tayo po ay may online. Bagamat may online, iba pa rin talaga yung presence pag personal na tayo sumasamba. Tayo po'y dadako sa ating pong mensahe. Tayo po ay nasa part 3 ng Growing as Kingdom Workers. Ito na po yung una. Pinag-aralan na po natin yung mataas na kalidad ng ating pagsamba, ng ating paglilingkod, bilang mga naglilingkod sa kaharian ng Diyos. Yan po ang unang gustong ma-develop ni Lord. Pagdating kay Lord, dapat mataas ang quality ng ating paglilingkod. Amen? Amen po ba? So kung sa ibang bagay, binibigyan natin ng pahalaga, mas lalo na sa ating paglilingkod sa ating hari. Pangalawa, bilang mga kingdom workers ni Lord, tayo po ay ginawa ng Lord na mga missionary. Marami tayong naabutin. At sa ating pag-abot, napakahalaga po ng ating buhay habang tayo nagmimisyon. Ang tinitingnan po nila, hindi lang po yung ating sinasabi, kundi yung buhay ni Kristo na bumago sa atin. Amen. Ang tinitingnan nila, hindi yung dami ng alam mo sa Word of God. Ang tinitingnan nila yung buhay na binago ni Kristo. Kaya po nadadala natin sila, hindi po dahil sa husay at galing natin, kundi dahil sa ginagawa ng Diyos na pagbabago sa ating buhay. Amen? So nakikita dapat yung pagbabagong ginagawa ni Kristo sa atin. Kaya ang buhay natin ay, ano tawag dito? Buhay na patotoo ng Biblia. Amen. Po, hindi po nila binabasa ang Bible.
binabasa nila ang Biblia sa buhay natin. Ulit, binabasa nila ang Biblia sa pamagitan ng buhay natin. So kapag nakita ang buhay mo, tinitingnan nila kung totoo ba yung Diyos ni kapatid na Beverly. Kung totoo ba yung Diyos ng Nanay Oni. Kung totoo ba ang Diyos ng Ate Beth. Yun ang tinitingnan nila. Dahil pag nakita nilang buhay ang Diyos mo, hindi na tayo mahihirapang akayin sila para sa Panginoon. Kasi nakikita nilang buhay ang ating Diyos. Pangatlo po, napakahalaga po nitong pag-aaralan natin at pagbubulayan. Bilang mga naglilingkod sa kaharian, isa sa mga gustong ipaalala ng Panginoon sa atin ngayong umaga, ang focus natin, hindi lang sa Diyos, pangalawa ay sa ating mga pamilya. Amen. Ang ating pong priority, Diyos, at sumunod po ang ating pamilya. Amen. Hindi ho po pwedeng Diyos, tapos trabaho, ministeryo, panghuli pamilya. Hindi po ganoon. Sabi ng Bible, paano tayo maglilingkod sa Diyos kung sarili nating pamilya hindi natin mapamahalaan? Amen. Tama po? So paano ba tayo tuturuan ng banal na spirito ngayon pong umaga sa buhay ni Jacob kung paano po niya binigyan ng focus ang bawat pamilya, lalo na ang kanyang pamilya? So yan po yung ating tututukan ngayon pong umagang ito. Okay? So pag-usapan natin Genesis chapter 30 verse 30. Sabi po dito sa verse 30, nang dumating ako rito, kakaunti pa lang ang mga hayop nyo, pero ngayon ay napakarami na. Dahil pinagpala kayo ng Panginoon dahil sa akin. Ngayon, dapat na sigurong magsumikap ako para sa sarili kong sambahayan. Okay? So, na-realize si Jacob, panahon na. Dumami na ang iyong ari-arian, Laban. Ang kanyang biyanang si Laban. Dami niya ng ari-arian, pinagpala na siya ng Panginoon dahil kay Jacob. Pero ngayon, dapat na sigurong magsumikap siya para sa sarili niyang sambahayan. Sa English po, sabi, indeed, you had little before I arrived, but now your possession have increased many times over. Tingnan niyo po yung English, ha? But now your possession, ibig sabihin yung iyong pag-aari, sabi mas maganda sa English have increased many times over. Ibig sabihin, mas maraming beses na dumami ang ari-arian ni Laban dahil sa paglilingkod ni Jacob. The Lord has blessed you wherever I work. Grabe, no? The Lord has blessed you. Sabi niya kay Laban, pinagpala ka ng Diyos, saan man ako nagtrabaho, basta nandoon ng Lord, andun ako, pinagpapala ka ng Diyos. But now, how long must it be before I do something for my own family too? Si Jacob po ay naglingkod kay Laban at ang pinag-uusapan po dito ay hindi lang basta pamilya. Kasi si Jacob po ay nagkaroon ng dalawang asawa. Tama po? Si Leah, si Rachel. Pero ang katotohanan po, ang pinaglingkod niya talaga ay si Rachel. Kaya lang nilinlang siya ng biyanan niya. So, ang nangyari, dalawang 7 years ang pinaglingkod ni Jacob kay Laban. So, kasama po doon, alam naman natin, meron pa siyang dalawang naging asawa. At kabilang po doon yung kanyang mga alipin na si Silpa at si Bilha, kung ako nagkakamali. So, silang dalawa po na alipin ay napangasawa din ni Jacob. So matotal, 4 na asawa, tapos po dito po ay 12 pa lang ang anak niya. Hindi pa 13. Okay? Isipin niyo po, 12 anak pa lang sa Genesis 30. Sa Genesis 31, naging 13 na. So alam naman natin na ang buhay ni Jacob ay
Diyan magsisimula, diyan lalabas yung 12 tribes of Israel. So, may purpose ang 12 anak. So, ang pinag-uusapan dito mga kapatid, na sinasabi niyang, panahon na sigurong magsumikap ako para sa sarili kong sambahayan, ang tinutukoy niya po ay hindi yung pagpaparami ng pamilya, kung hindi po yung kanila pong pangangailangan, yung kanyang ari-arian. Kasi mga kapatid, nung siya'y pumunta kay Laban, wala po siya kahit na ano. Wala po siyang kahit na anong pagmamay-ari na sa kanya. Tama po? Wala siyang kahit na anong sa kanya. Napansin niya na ang pinagpala at ang napakaraming meron na pag-aari ay talagang si Laban. Eh sabi nga sa English Laban, your possession have increased many times over. Grabe, sobra-sobrang yaman na ni Laban. Pero walang pag-aari na kanya si Jacob doon. Kaya sabi ni Jacob, now, how long must it be before I do something for my own family too? So parang ang nangyari, hindi naging balanse. Nagtatrabaho ako kay Laban, naglilingkod ako kay Laban, pinagpapala si Laban, pero yung sarili ko, wala. Marami po sa atin, makikita natin na parang mas magandang pag-aralan ito. Bakit? Kasi mapalad yung mga wala pang asawa. Kasi mababalanse pa nila ng tama. Pero pag tayo yung nakapangasawa na, at meron ka ng pamilya, meron ka ng binubuhay, mababalanse mo pa rin. Pero sayang, kasi kung ikay binata, dalaga, mababalanse mo. Ano tawag doon? Maagapan pa. Pero kung ikaw ay may pamilya na, matche-check mo naman kung nasaan ka na. Okay? So pag-usapan po natin, nakukuha niyo po ba mga kapatid? Okay. So, sa puntong ito mga kapatid, ang pinag-uusapan po natin ay yung tinatawag na financial household. Yung pangangailangang financial na meron siya. Wala pong sarili si Jacob. Kaya kailangan niya na magsumikap. So iniisip ko mga kapatid, ilang taon na kaya si Jacob dito, pero wala pa rin siyang, may nalimutan siya, ito, yung kanyang sambahayan. So, na-realize niya na kailangan niyang magtrabaho, kailangan niyang magsumikap para sa kanyang sambahayan. Okay? So sa puntong ito mga kapatid, malalaman natin ang konsepto na madalas kulang o madalas hindi nabibigyan ng focus sa ating buhay. Yan po ay ang tinatawag natin pamilya. Okay? So, ready na? Family. Okay. Marami po sa atin ay nagtatrabaho. Marami din sa atin ang nagsusumikap para mabigyan ng magandang buhay ang ating pamilya. Pero marami din po na nagsusumikap, nagtatrabaho, na hindi nababalanse ito pong tinatawag nating sambahayan, ang ating pamilya. Okay? Marami po sa atin ang nagiging negligent o nagiging pabaya o napapabayaan na madalas nagiging provider tayo pero hindi natin napoprovide yung pangangailangan para sa ating pamilya. Okay? So marami pong pamilya ay nagsasuffer sa kanilang pinansyal, emosyonal, sosyal, at spiritual. Okay? Sabi po ng Bible, ang sino mang hindi kumakalinga sa sariling kamag-anak, lalo na sa sariling pamilya, ay ano daw po? Tumatalikod sa pananampalataya at masakit po ito, masahol pa sa mga hindi mananampalataya. Okay? So, ang primarily purpose o konteksto ng ating pinag-uusapan kay Jacob ay yung kanyang financial household, yung kanyang pangangailangan. So, napakahalaga na kailangan nating mabalanse at kailangan nating maunawaan na ang trabaho at paglilingkod sa iba, paglilingkod sa Panginoon,
paglilingkod sa ating pamilya, ay kailangan nating mabalanse sa ating buhay. Ang ating pamilya, ang number one nating priority, higit syempre sa ating Panginoon. Okay? So madalas, mga kapatid, ang trabaho ay nagiging priority kaysa sa ating pamilya. Alam niyo po, lahat ng bagay ay mayroon tinatawag na season sa buhay. Season. Sabihin niyo nga po, season. At bawat season o pangyayari, o mga, ano ba pinakamagandang Tagalog? Panahon. Ayan. Bawat panahon na dumadaan sa ating buhay ay maaaring makaapekto sa kung saan binabalanse natin o sino man ang ating pinaprioridad sa ating buhay. Halimbawa po ang ating mga anak. Lahat po ng ating mga anak ay may kanya-kanyang panahon. Ano po? Ngayon po ay kung ikaw ay may anak kang bata, baby pa, kinakailangan ng baby ng matinding atensyon at pagmamahal ng isang magulang. Tama po? Hindi po habang panahon, baby yon. At hindi rin habang panahon, nasa kuna yon. Hindi habang panahon, ikaw magpapadede doon. Darating ang oras, magiging bata sila. Pero nung baby sila at hindi mo sila nabigyan ng oras at panahon, pag na-miss out mo yung panahon, pag hindi mo nabigyan ng oras yung mga panahong yun, mawawala na. Hindi mo na kayang ibalik ang panahon. Tama? Pero meron ding balanse yun eh. Bilang ama, minsan kailangan mo magsakripisyo na kahit masakit na hindi mo makita na lumalaki yung bata, kailangan mo maghanap buhay para sa kanila. Tama po ba? So mahalaga pong may binabalanse. Mahalaga pong alam natin ang season sa ating buhay. Pero marami pong mga magulang na madalas, mga kapatid, sa sobrang focus para pag-aralin, i-provide yung pangangailangan sa trabaho, ay napapabayaan natin yung marami pang bagay na hindi natin nakikita. Most especially, yung kanilang spiritual na buhay. Bilang mga magulang, dahil nga panahon, pag sila po ay nagkaroon na ng sariling pamilya, yung atensyong kanilang kailangan ay hindi na katulad nung sila po ay bata. Nababago. Ngayon, nayayakap-yakap mo yan. Sa mga susunod na araw, ayaw na magpayakap yan sa'yo. Darating ang araw, ang panahon na meron na rin silang sariling mundo, at yung mundo mo ay hindi na nila gustong maging mundo. Kaya, minsan, darating ang oras, nami-miss natin yung pagkakataon na balansihin, na panay tayo trabaho, pero wala naman tayong oras para sa number one natin dapat na maging priority, ang ating pamilya. Okay? So, kadalasan, ang nai-impart natin sa ating mga anak, kailangan natin magtrabaho para tayo'y kumain at kumita. Pero pag dumating ang oras sa kakatrabaho natin, na miss out pala natin. Alam niyo po, napansin ko lang, nung ako po'y youth pastor, at the age of 23, si Sam po ay anak na namin. 5 years po, akong naglingkod sa Panginoon. First 5 years. Ang oras ko po ay limitado kay Sam. Wala po akong oras. Dahil ang oras ko po, papasok ako ng alas 7 ng umaga, uuwi ako ng alas 11 ng gabi. Araw-araw po yung Lunes hanggang Linggo. Umalis ako ng tulog, dadating ako ng tulog. At hindi po kaming mag-asawa ang halos nagpalaki sa kanya. Mas mahal niya yung kanyang tita. Mas sinusunod niya yung kanyang tita. Mas malapit ang loob niya sa kanyang tita. Kami, kaka-ministry,
Na-miss namin yung unang 5 taon ng buhay niya. Unlike sa bunso, na kami na ang nagpalaki. Kasi wala na ako dun sa dati kong church. Sabi ko nga po sa inyo, para kami nagtatrabaho sa opisina. Alas 7 hanggang alas 11. Kasama po siya. So wala kaming time talaga sa bata. Nakakalungkot bang isipin, nung kasama na namin siya, marami kaming ginagawa na hindi niya po gusto. Hindi niya po bet sa kanilang salita. Hindi nila feel. Hindi nila type. Ano po? Kaya po, minsan, pag pinaghambing namin yung dalawa, mas meron pong disiplina dahil lumaki po si Naomi ng lahat na dapat gawin. Ito. May gumagabay sa kanya. Iba po pala yung laki sa ibang tao. Hindi naman ibang tao. Laki sa kamag-anak, yung anak, kaysa sa laki sa magulang. Ano po? So, nakita ko po na kailangan balansehin ang buhay, kailangan balansehin. Kaya lang, ito po yung pagkakataong hindi na namin kayang ibalik yung panahon na nawala sa amin. Okay? Kaya lang, kinakailangan din naming maisip na kailangan naming mag-provide, magsumikap para sa aming mga mahal sa buhay. Dahil isa pong pagkakamali na panay na lang tayo naman pamilya, hindi naman natin kayang ma-provide ang ating pangangailangan para sa ating pamilya. Tama po? Amen po? So, kinakailangan binabalanse. So, ngayon pong umaga ay pinag-uusapan natin yung sinasabi ni Jacob na there is a season for everything. There are seasons na kailangan nating paghandaan. Iniisip ko nga po, ngayong sila'y kasama namin dito sa Batangas, iba po yung aming naging setup dito. Kasi wala silang nakikita kundi mukha naming mag-asawa. Kaya wala din akong nakikita kundi i-correct siya. Kasi kami lang ang magkakasama. So wala siyang magawa kundi sumunod kasi wala siyang kakampi. Nasa Cavite ang kakampi niya. Walang magkukonsinte sa kanya. Wala ring aamo sa kanya dahil kami yung magiging kontrabida talaga sa buhay niya. Yung isa naman, isang dali lang ng utos, sumusunod. Pero yung isa na hindi laki sa'yo, mahirap pa sunurin. Totoo po yun. Ang laking adjustment po namin dito kasi dahil doon po sa amin sa bahay, katabi lang namin ang biyanan ko. So iba kapag talagang nabalanse mo. Iba lang talaga pag nabalanse. Iniisip ko po, darating ang oras, ang mga batang ito ay hindi habang panahon estudyante. Darating ang araw, maghahanda na sila para sa kanilang pag-aasawa. At di ko po ma-imagine paano ko haharapin yung mapapangasawa niya. Ewan ko, o kaya ko. May manliligaw, di ko po alam. Hindi ko po talaga sadya pang alam. Paano bang pakiramdam? Lalo pag ikaw ay tatay, malapit ka sa iyong mga anak, hindi ko alam kung paano haharapin yon. Hindi ko po alam, Brother Ed, paano ba hinarap yon. Pag babae po yung anak mo, hindi ko alam paano. Tapos, malalaman mo, sasampal-sampalin lang at bubugbugin lang na. Kaya lagi kong pangaral sa kanya, pumili ng taong pinili ng Diyos para sa kanya. Kasi mahirap eh. Mahirap. So, isa sa mga dapat nating huwag kakaligtaan na ang bawat panahon na nasasayang ay hindi na natin kayang ibalik pa. Maaaring ang mga anak natin ay bata pa, let's enjoy their company. Dahil hindi habang panahon,
bata sila. Kaya nga, yung mga panahon na kapag ikaw ay naghahanap buhay at ikaw ay may pagkakataong ilabas sila, bigyan natin sila ng panahon kasi hindi habang panahon, bata sila. Let's build memories. Kasi ang unang 10 taon ng kanilang buhay, yan po yung nag-i-establish ka ng pundasyon sa kanilang buhay. Kaya yung first 10 years, kasama mo sila. Pagdating na po ng 12, 13, 14, 15, may kanya-kanya na po silang buhay. Tama po ba? At minsan may mga kanya-kanya na silang tinatago na hindi mo alam. May mga bagay na silang alam na hindi mo alam. May mga bagay na trip sila na hindi mo na trip. So, nagbabago ang panahon. Ang problema, kaya ba nating sumabay sa mga panahong ito? Ang ating mga anak ay lalaki at sila po ay magkakaroon ng sarili nilang buhay. Kaya napakahalaga po ng ating pong pangangalaga para sa kanila. Okay? So, ito po yung ibig sabihin ng konsepto ni Jacob sa buhay natin. Ito po yung maikling mensahe. Hindi ko po alam kung totoong maikli. Pero ito po ay magpapaunawa sa atin na kailangan po nating unawain. Marami po sa atin, bagamat tayo po ay may mga hanap buhay at trabaho, kakaligtaan po natin yung tinatawag na financial household. Marami po sa atin, focus sa trabaho, pero kulang pa rin pagdating sa pagpo-provide sa ating mga sariling pamilya. Ito po yung konsepto na kailangan ko nang magsikap para sa aking sariling sambahayan. Sa loob ng iglesia, kapag ang pastor ay against sa mga ama ng tahanan na maghanap buhay, tingin ko mali pong konsepto yun. Ako'y hangang-hanga sa mga magulang na may mga ama na kayang isakripisyo ang lahat para lang mabigyan ng panahon na mabigyan ng magandang buhay ang kanila pong mga anak. Naniniwala po kung di habang panahon nagsisiman ka, brother. Tama ba, brother? Talagang may season na kailangan niyang kumayod ng kumayod para pagdating ng araw, maging maayos yung mga buhay ng ating mga anak. Ang mahirap, yung nagtrabaho ka ng nagtrabaho, wala kang na-provide para sa iyong pamilya. Marami pong mga ama, marami mga magulang na nagkayod ng ilang dekada ng paghahanap buhay, pero ni isang napundar, walang naipundar. Bakit? Kasi na-miss out niya yung season. Ngayon na sila'y bata, kailangan namin magsumikap. Kailangan namin magtrabaho. Kailangan namin mag-provide. Dahil pagdating ng araw, sisisihin kayo ng inyong mga anak. Bakit? Kasi hindi nyo naibigay yung para sa kanila. Tama po ba, mga kapatid? Kaya hindi po pwede na hindi balanse ang ating mga buhay. Hindi natin pwedeng sisihin na may mga magulang na kailangang maghanap buhay para sa kanilang mga anak. Lalo po sa panahon natin ngayon. Pag hindi ka nagtrabaho, wala kang kakainin. Pag hindi ka nagsumikap, wala silang matatanggap na biyaya para sa iyong mga pinaghanap buhay. Amen? So, napakahalaga na sa ating ginagawa, hindi po nagsasuffer ang ating pamilya pagdating sa pinansyal, emosyonal, sosyal, at spiritual na pamumuhay. Okay? Bilang mga mananampalataya, hindi natin dapat nineneglect ito. Okay? Dapat nababalanse ang lahat ng ito. Alam niyo po, sa pag-aasawa, isa po ang magandang i-share po ito. Dahil may verse po tayong pag-uusapan pagdating sa pag-aasawa. Isa sa mga magpapatibay ng pundasyon ng mag-asawa, sabi sa Bible, ay yung unang taon ng kanilang pagsasama.
Kapag ikaw ay nag-asawa, yung unang taon, ang napakahalagang magkasama muna kayo. Kasi doon po nabibuild ang lahat ng foundation. Sa Bible, mga kapatid, pag binasa niyo po ito, kung bagong kasal ang isang lalaki, huwag ninyo siyang isasama sa labanan o bibigyan ng anumang responsibilidad sa bayan sa loob ng 1 taon para manatili muna siya sa kanyang bahay at mabigyan ng kasiyahan ang kanyang asawa. Marami po na, meron tayong mga kapatid na ilang araw lang, kakakasal lang, aalis na. At ako po ang dalangin ko, patibayin ng Diyos ang kanilang pagsasama kapag sila'y nagkahiwalay agad sa unang taon. Kaya lang, case-to-case basis eh. Wala naman tayong magagawa. Pero ang sinasabi ng Bible, ito po ang talagang maging pundasyon. Sa unang taon ng inyong pagiging mag-asawa, mas maganda kayo'y magkasama. Dahil pagka hiwalay ninyo agad, ay hindi nabubuo yung balanse at maayos na pamilya. Alam niyo po sa Amerika, ang unang taon ng pagiging mag-asawa ang pinakamataas na rate ng divorce sa kanila. Pag ang isang mag-asawa ay hindi nagsama sa loob ng 1 taon, muna, tendency, mataas ang rate ng divorce sa kanila. Tama po? So sa puntong ito, marami po ang hindi nila nakikita at nadi-discern yung salitang season. Kaya sila po ay na-over ng commitment sa kanila pong unang taon ng kanilang buhay. Na sa halip ma-build yung matibay na pundasyon ng kanilang pagsasama, madalas po yun po ang sumisira at nagwawasak ng matinding bagyo na dumadaan sa kanilang buhay. Kaya lang, case-to-case basis. Tama po? Meron namang mag-asawang magkasama sa abroad. Kung mag-aasawa ka lang, dapat magkasama na kayo. Kasi ang hirap po sa unang taon dahil nasisira ang pundasyon. Okay? So, kapag dumating ang problema, talagang nabibitak ang matinding pundasyon ng pagsasama. Ako po ay mula noon hanggang ngayon, kasama ko sa misis ko. Pero nung pagkakataon na kami po ay maghihiwalay, dahil po ako'y maghahanap buhay dapat sa abroad, ang pinili ko naman po ay magkasama kami. Kaya lang po ay dumating si Sam, wala kaming nagawa. Honeymoon baby si Sam. So wala kaming choice. Papunta sana kami ng UK. Handa ng lahat. Kaya lang, dumating si Sam, wala kaming choice. Pero sabi ng Lord, kailangan namin magkasama sa lahat ng aming gagawin sa unang taon. Ang totoo po, bilang mag-asawa, sa unang taon ang pinakamahirap, pero pinakamasayang pagkakataon sa aming buhay. Hindi ko po alam sa mga nag-asawa. Kayo ba? First year ba ang inyong honeymoon period? Honeymoon journey pa yan. So, enjoy every season. Kaya sabi ng Lord, we must focus on our families dahil hindi natin alam kung kailan dadating yung panahon para tayo magsumikap para sa kanila. Sa panahon na ito, mga kapatid, kung ikaw may anak, magsumikap kang mabuti para sa iyong sambahayan. Huwag mong iasa ang iyong mga pangangailangan sa ibang tao. Kailangan magsumikap para mabigyan ng magandang buhay ang iyong sambahayan. Amen po ba? Ang hirap, yumaman ang kumpanya mo, yumaman ang amo mo, pero wala ka namang naipundar sa iyong pamilya. Ayoko pong dumating ang araw na susumbatan ako ng mga anak ko. Lumaki ang simbahan, dumami ang miyembro, pero yung pamilya ko hindi ko nabigyan ng atensyon. So panahon na para talagang
to do something for your family. Hindi pwedeng panay ministry lang. Hindi po pwedeng panay paglilingkod lang. Balansehin natin ang ating buhay. Amen? Hindi rin naman pwedeng panay trabaho lang. Hindi rin pwedeng panay negosyo lang. Balansehin din naman natin ang ating buhay pagdating sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Kaya ito pong church na ito, nagpapasalamat ako dahil kahit na hindi madaling maghanap buhay sa panahon dito, lalo na pag may habagat, talagang kita mo naman, mga kapatid, yung hirap ng kita, tama po ba? Yung hirap kumita dito, marami sa atin talaga doble kayo, doble sikap para lang mabuhay ang ating mga pamilya. At nag-a-abroad pa ang iba. Naniniwala po ako, hindi naman habang panahon ng pag-a-abroad. Isa sa lagi namin na pag-uusapan ni Brother Michael na hindi naman habang panahon ito, Pastor. Tama ba, kapatid? Hindi naman habang panahon ito. Merong season para dito. So you must take all the opportunity on that season na ikaw ay nagkahanap buhay. Kasi hindi habang panahon, ikaw ay naghahanap buhay. Ang mga bata naman, hindi habang panahon kayo estudyante. Kaya mag-aral kayong mabuti. Hindi naman po pwedeng kapag edad 60 na kami, saka pa namin isiping bumalik maging estudyante. Tapos na ang aming season. Kung kami mga bata pa, magsumikap kayong mabuti sa inyong pag-aaral dahil yan ang season na ipinagkaloob sa inyo. Dahil kapag kayo ay naging tamad sa inyo pong mga buhay bilang estudyante, pagdating ng araw, wala po kayong makukuhang magandang trabaho. Tama ang diskarte. Sabi ng iba, kahit di ka tapos, kung madiskarte ka, solve ka. Pero sa mundong ito, mga kapatid, kailangan madiskarte ka na, may isip ka pa. Kaya kailangan hindi ka lang marunong dumiskarte, marunong ka rin patakbuhin ang iyong buhay. Dahil ang kalakaran ng mundo ay kung tinapos mo yung pagkakataon sanang ikaw ay nagtatrabaho, ay nag-aaral, di sana magandang makukuha mong trabaho. Sabi ng iba, magsumikap ka para magkaroon ka ng trabaho. Hindi, para matuto kang magnegosyo, para matuto kang maghanap buhay. Kaya lang kapag ang mga anak natin, bata pa lang, tamad na. Ayaw na mag-aral ng mabuti. Masakit yon pagdating ng araw. Kasi pagdating ng araw, ang hirap-hirap mabuhay nang wala kang pinag-aralan. Tama po ba, mga kapatid? Yung 2 taon na associate degree ba yun? Tawag doon. Associate. Yung associate ka lang, noong araw, tinatanggap pa. Ngayon, kailangan, para maging kahera ka sa SM, minsan tinatanggap nila ay yung degree holder. 4 years. Ang hirap talaga. Kung hindi ka sasabay talaga nung panahon na ikaw bata-bata at nag-aral ng mabuti, kasi pinagsikapan mong mabuti, hindi mo haharapin yung magandang buhay talaga. Sinong pipiliin? Ngayon kasi pinipili skills. Pero sa totoo lang, hinahanapan na rin ngayon ng certificate yung mga skilled worker. Kailangan nila ng NC2, NC1, NC2 ng TESDA, vocational course. Kailangan mo pa rin mag-aral. Tama po ba, mga kapatid? Ngayon namang ikaw ay bata-bata pang magulang, ito yung panahon na talagang kailangan kumayod ka. Pagdating ng 50, ito na yung panahon na kailangan naman sarili mo naman ang asikasuhin mo. Kasi hindi ka na pumabata. Kailangan mo na mag-focus sa mga kinakain mo, sa mga ginagawa mo. Dahil yung takbo ng ginagawa mo nung ikay bata-bata pa, hindi mo na magagawa ngayong ikaw ay maedad na.
Kaya nga nakita ko Nanay Oni kanina, nagwawalis. Sabi ko, aba, hindi na siguro kaya ng Nanay Oning tumagal ng kakawalis ng matagal. Totoo po yun. Ibang-iba na ang panahon. Pero, every season, sabi nga, kailangan nating pangalagaan, kailangan nating i-build ng mabuti dahil hindi lahat ng panahon ay may babalik natin. Amen po. So, kailangan nating maging strategic sa ating buhay. Kailangan nating i-build ang foundation na ipinagkakaloob sa atin ni Lord, lalo na sa ating pamilya. Pastor, ano ba ang dapat kong gawin sa aking sariling pamilya? Okay? Yun ang tanong. Ano ba ang dapat kong gawin ngayong ako ay may pamilya? Be a good model. Number 1. Be a good model. Pangalawa, be a good provider. Kasi mga kapatid, yung pamilya natin, hindi lang po pera ang kailangan nila. Kailangan din nila, syempre, sa mahabang panahon, pastor, hindi naman habang panahon lagi tayong naupa. Darating ang araw, magsumikap ka naman para magkaroon ka ng sarili mong tahanan. Amen? So yung mga anak, pagdating ng araw, marirealize yung sinasabi ng inyong mga magulang. Kapag hindi ka nagtiyaga na mag-aral ng mabuti, wala kang makukuha kahit ano sa iyong buhay. Unless madiskarte ka. Pero kung wala ka ng diskarte, wala ka pang ganito, dahil na-miss mo yung panahon, dahil masayang tumambay, ang hirap mabuhay pagdating ng araw. Kagabi po, pinag-uusapan namin mag-asawa. Ang sarap isiping wala kang anak. Kung kami lang pala dalawa, kaya namin provide yung pangangailangan namin. Pero nung may dalawa ng bibig na kailangan pakainin, yung kakainin mo pala, hindi mo na maiisip, bibigay mo na lang sa kanila. Eh kung makakain pa, ikala mo wala nang bukas. Yung ganun. Yung parang ubos biyaya, totoo po yun. Kaya nga sabi po namin sa aming sarili, kailangan pala namin talagang magdoble kayod. Lalo na ngayon mga kapatid, ako po'y magkukurenta na. Masakit man ang katotohanan, pero ako po'y magkukurenta na. Alam niyo po ang aking panalangin at niluluhod ko talaga sa Lord. Pagkatapos po ng ating church, naniniwala ko, sabi ko, Lord, bago man lang ako magkurenta, dapat tapos na po yung bahay sambahan. Para naman at the age of 40, yun naman pong sarili namin bahay. Kasi wala pa po akong natatawag na sarili dito po sa Batangas. Ako po'y nangangarap na talagang magkaroon ng sarili. So paano ko po gagawin yun kung hindi po ako magsusumika? Ayan. Kailangan ko pong maghanap buhay. And I'm so blessed dahil may mga pagkakataon na napaplano na meron ng mga itatayo. At least makakapag-provide po ako para sa aking pamilya. Kasi po, bilang pastor, hindi po pwedeng habang panahon nakasalalay ang aking mga pangangailangan sa iglesia. Hindi po pwede. Alam niyo po kung ba't ako nagkabahay sa Cavite? At the age of 30, sabi ko, kailangan may bahay na. Inuna ko muna ang bahay-sambahan bago kami nagkabahay. Ang hirap po pala na ikaw ay ama, wala kang maipaglalagyan ng maayos sa iyong pamilya. Hirap. Kaya ko po pinag-uusapan yung provision. Ang responsable sa pangangailangan ng iyong pamilya ay walang iba kundi yung ama ng tahanan. Siya ang number 1 na dapat maging model at dapat maging provider. Kasi sila po yung binigyan ng kapangyarihan ng Diyos to provide for their family. At kapag wala na yung provider, wala na yung ama ng tahanan, at ikaw na lang ang natira, ikaw naman ngayon ang ama at ina ng tahanan, so you should provide for your family.
Amen? So, ang hirap pa man ding maging modelo. Mahirap na maging modelo, mahirap pang mag-provide. Yun ang mahirap eh, yung dalawang yan. Parehas mahirap, pero kailangan mong tiyagain at gawin para sa iyong pamilya. Amen po. So sinasabi ko po mga kapatid, after 40 years ng buhay ko, ang akin po namang direksyon ng aking panalangin ay magkaroon din naman po kami ng sarili naming tahanan. Hindi naman po yung sabihin yung isang buong malabala palasyo, wala namang ganon. Ayoko na nga akong mataas ang bahay eh. Kasi nadala na kami doon sa bahay namin sa Cavite. Pag nakaakyat na, wala nang babaan. Ang hirap bumaba. Pag ganito ang katawan mo, mahirap bumaba at bumalaog. Ang panalangin namin, yung katulad lang po ng bahay namin na ngayon na maliit lang. Paglabas mo ng kwarto, sala na. Kusina na. Banyo na agad. Dati po, doon sa Cavite, kung gusto mo kumain, bababa ka. Kung gusto mo kumain, pupunta ka doon sa kusina. Gusto mong umakyat, akit ka na naman ng hagdan. Mahirap. Kaya good luck po doon sa may mga matataas na bahay. Ang hirap talaga. Realization ko lang po yun, mga kapatid. Masaya, pero pag umiedad ka na, imbes na kagustuhan mong dumatulog sa taas, doon ka na lang sa baba. Doon ka na lang sa may sala, doon ka na lang matulog. Kasi hindi na kaya ng tuhod mo. Sa totoo lang, kaming dalawang mag-asawang maiiwan sa finance. Kami lang naman dalawa eh. Niisip ko nga, pag dumating na kami sa punto ng Nanay Oni, Tatay Jimmy, Nanay Feli, Tatay Turo. Buti may apo ka lagi. Pero paano kung lumaki na yung mga apo mo? Mag-isa pa rin kayong dalawa. Kayo pa rin dalawa, bangayan, lahat na malaki, maliit na usapin, nagiging malaki pa rin. Mga bagay na, lalo na kapag, pag kayo po may mga bagay na hindi mapagkasunduan, kayo po ang magkukontrahan, TV lang, nagkukontrahan pa. Di po ba? Pati ulam lang, nag-aaway pa. Di ba? Sino maghuhugas ng plato? Buti kung meron kang katulong, kasambahay. Pero pag wala. So ano po sinasabi ng Lord? Balance. Balansehin ang ating pong buhay. Amen? So ito po yung gusto ng Panginoon para sa atin. Magsumikap tayo habang tayo may kalakasan pa. Amen. Ikaw naman ay wala pang anak. Ikaw pa ay mag-aasawa pa lang. Magsumikapan mo na. Kasi ang hirap magsumikap kapag wala ka na sa panahon. Ulit, mahirap magsumikap sa buhay kapag wala ka na sa panahon. Ngayon ka magsusumikap, 60 years old ka na? Mahirap. Habang ikay malakas, please, magsumikap para sa ating sambahan. Amen? So, sa susunod na anim na taon ng buhay ni Jacob at ng kanyang pamilya, nalaman po natin na hindi lang si Laban ang yumaman, kung hindi yumaman ng todo, higit pa si Jacob kay Laban. Tandaan natin nag-focus si Jacob sa kanyang pagbibuild ng kanyang sambahayan. At kasama po dyan yung ating sariling pamilya. Ang ating pamilya. Kaya po, napansin ko, sigurado si Jacob nakikita na lang kay Laban. Pagdating ng panahon, si Jacob ay may sarili ng ari-arian. May sarili na ring bahay. May sarili na ring pera. Kaya pagdating ng araw, lumaki ang kanyang mga anak, hindi nangangamot sa ulo, saan kukuha, saan titira, saan kukuha ng pera, saan kukuha ng ari-arian. Wala silang paghahatian kundi abuloy mo. Abuloy mo. Paghahatian nila para makabayad kayo. Dakulo.
Tama po? Kaya kailangan nating magtiyaga, magsumikap, para pagdating ng araw, hindi nag-aaway ang ating mga anak, saan tayo uuwa ng ating mga pangangailangan. Amen? Kaya kapag mga bubuit, maliliit pa yung ating mga anak, panatilihin natin silang sabihan, habang nagtatrabaho ang iyong ama, ang iyong ina, mag-aral kayong mabuti. Huwag kayong maging sakit ng ulo ng inyong mga magulang. Sumunod kayo sa inyong mga magulang. Dahil pagdating ng araw, kayo rin ang makikinabang. Kaya nga kapag nag-retire yung iyong ama, ang iyong ina sa trabaho, sa totoo lang, ikaw naman. Buhay mo naman yan. Kung titingnan mo yung sakripisyo, halimbawa, Brother Ed, yung sakripisyo niya sa buong pagtsatsaga niya, paghahanap buhay ni Ate Beth, iisipin mo, kung nagpabaya yung mga anak, mahihirapan din sila sa kanilang pamilya. Tama po ba mga kapatid? Kaya iniisip ko, nawa, ang dami nating bata dito, ay nilang makinig. Mag-aral ng mabuti. Kasi si nanay nagsusumikap ng mabuti, si tatay nagsusumikap ng mabuti, para yung sambahayan. Mahirap kasing gawing pamilya o sambahayan nang wala kang bahay. Dapat may sarili kang paglalagyan ito. Kaya congratulations kung meron ka ng sariling bahay. Dahil may paglalagyan ka na. Ang problema mo, wala ka naman pambayad ng kuryente sa bahay. Problema na naman yan. Hindi ka naman pwede maglampara lang. Tama po? Sa bahay, kailangan mong pakainin yung mga nakatira sa bahay. Matindi pa man din kumain 5 beses sa isang araw. Yung kakakain lang, naghahanap na naman ng makakain. Yung kakakain lang, may dessert pa, nagre-request pa, nagutom pa. Lalo pa ngayon, mga kapatid, dudut lang sila sa cellphone, gusto nila may ginangata pa. Yan ang problema. So mga kapatid, ang sambahayan ay kailangan nating pagsikapang mabuti. Ang aking panalangin, ang HPCI Lemery Batangas, ang HPCI Batangas, makita talaga yung pagsusumikap para maibigay natin ang magandang buhay para sa ating sambahayan. Alam niyo po, isa rin sa pagpapakita na totoong may Diyos kapag inuuna natin ang ating pamilya. Kasi ang hirap-hirap na naglilingkod ka sa Panginoon, walang makain yung iyong pamilya. Napakasakit. Alam niyo po si Pastor kung bakit nagtiyaga na magnegosyo kahit binaha. Ang hirap po kasi nung araw na hindi po kasi ako sanay na inaasa ko talaga lahat ng pangangailangan ko sa loob ng simbahan. Dahil masakit mang sabihin, hindi tama. Kailangan mong pagsubikapan. Kaya ngayon po, akala niyo po, wala akong ginagawa. Nag-iisip po ako ng paraan. Kasi kami po sa finance ministry ay nasa kumot na namamaluktot na. Hindi totoo po. Hindi namin pwedeng putulin yung amin. Hindi namin pwedeng putulin yung kay Pastor. Pag pinutol niyo po yung sa akin, wala na po akong maipapakain. Pwede bang laging talong na lang ang maipakain ko dyan? Ang talong po ay pag ganyan, imbis sa palaki, lumiliit na naman. Mukhang pagod na ang lupa, kakatanim sa talong. Naintindihan niyo po, mga kapatid? Kailangan na nating magsumika. Kaya ang aking panalangin, yung mga anak natin, pag-ibayuhin ang kanilang pag-aaral, bilang mga magulang, maging modelo at maging provider para sa ating pamilya. At ang mga anak, kailangan matutong sumunod, kailangan matutong magsumikap para sa kanilang kinabukasan. Dahil naniniwala po ako na kapag maayos at pinagpala ang bawat isa sa atin, makikita ng mga tao na buhay ang ating Diyos. Amen? Kaya salamat po sa mga magulang na nagsusumikap, kakatrabaho para sa kanilang mga anak.
Amen? So, ang aking panalangin ngayon pong umagang ito, bagamat may mga season sa mga buhay natin, napakahalagang i-prioritize natin ang ating pong mga pamilya. Ang tanong, bakit ba mahirap ibalanse ang trabaho at ang pamilya? So napakahalaga po na tayo po ang mag-analyze, tayo po ang mag-isip. Ano ba mga bagay na nakakaligtaan ko, kakatrabaho, nalimutan ko naman ang aking pamilya ko ng pamilya, nalimutan ko naman ang aking trabaho. So kailangan ibalanse ang ating buhay. Hindi ko po ito pahabain dahil wala naman po kung pagkakataong pahabain dahil maikli lang po ito eh. Kaya lang po, 7 bahagi po kasi ito. Hindi ko naman pwedeng biglain sa inyo kasi hahaba na naman po tayo. So naniniwala po ako na yung 2 puntos, maging modelo, maging provider, yan po yung gusto ng Lord na ating gawin sa umagang ito. Amen? Magsumika. Ano ba gawin? Do something for your own family. Hindi po kasalanan na magtrabaho ng mabuti para sa ating pamilya. Pero kung may pagkakataon, balansehin po natin ang ating mga sarili pagdating sa ating pamilya. Ang hirap po kasing mabuhay at magkapamilyang wala kang maibubuhay. Totoo po yun. Napakahirap. Ang hirap magkapamilya. Tama ba, kapatid Dejano? Ang hirap buhayin ng ating pamilya. Kung si lang yan, kaya-kaya mo. Pero may 2 kang anak na kailangan na umaasa sa iyo. Kaya kailangan mong, wala kang karapatang magreklamo. Kahit nabagyo, kailangan maghanap buhay. Kahit di makauwi. Diba? Sabi ko nga kanina, pagod ka ba, bro? Pastor, daming trabaho. Sabi, bawal magreklamo. Mas gugustuhin mo na pagod ka, kakatrabaho, kaysa sa wala kang katrabaho. Magagalit sa iyo si isa. Wala kang mai-provide para sa pangangailangan. Totoo po yun. Ang hirap. Kaya lang, may season dyan. Hindi naman habang buhay, malakas ang katawan niya. Darating ang araw, magre-reklamo na yan. Ang sakit ng tuhod ko. Ang sakit ng kasukasuka ko. Ang sakit. Di ba? Hindi biro. Pero as much as possible, mai-provide mo. Habang malakas ka, samantalahin mo. Nang hindi mo nakakalimutan kung ano talaga ang iyong number 1 priority. God and your family. Okay? Kaya marami po sa atin, hindi natin madala yung ating mga anak, pamilya, kasi hindi tayo balanse. Masarap po maglingkod na napapakain mo ng mabuti yung iyong pamilya, nabigyan mo naman ng maayos sa buhay ang iyong pamilya. Amen po ba? Kaya huwag kang mag-aasawa agad nang hindi ka nag-aanda. Ang hirap mabuhay nang wala kang ibubuhay. Amen? Tama ba mga nanay? Yung mga bagong nanay na nagpapalaki pa lang ng mga anak, mahirap ang pinagdadaanan niyo. Yung mga nanay naman na nakapagpalaki na ng anak, iba naman ang priority niya. Gumabay naman para sa kanilang mga anak hanggang sila'y nabubuhay. Amen. Hindi natatapos ang pagiging magulang. Pero pag dumating ang season ng ating kamatayan at tapos na tayo, hindi na natin kayang ibalik ang bawat panahon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po. Dahil hindi mo lang kami tinuturuang sumunod sa iyo, kundi tinuturuan mo rin kaming balansehin ang aming pamilya. Paano makikita na buhay ang aming Diyos kung sarili naming pamilya ang aming pinababayaan? Hindi namin mai-provide ang aming mga pangangailangan ng aming sambahayan. Minsan ay isip namin, Panginoon, na maglilingkod kami pero hindi po pala nakakakain yung aming pamilya.
Salamat sa pagtuturo mo sa amin, our dear Holy Spirit, to prioritize our family. Family is our first ministry. Family is the first responsibility and obligation na binigay mo sa amin, Panginoon, na kailangan naming pangunahan, kailangan naming maging modelo, kailangan naming maging responsable sa aming pagpo-provide para sa kanila. Kaya Lord, salamat po sa mga uliran, mapagkakatiwalaan, masisipag at nagsusumikap na mga ama ng tahanan para maipagkaloob lang ang magandang buhay para sa kanilang mga mahal sa buhay. We thank you for their lives, O God. Dahil hindi lahat ng mga magulang ganito ang kaisipan. Pero salamat, O Diyos, dahil tinuruan mo kami ngayong umagang ito na iprioridad, magsumikap ng mabuti para sa aming sambayan. Hindi lang iprioridad ang pagkita ng pera, kundi ibalanse ang oras at panahon para ma-provide ang lahat ng aming pangangailangan. Lalo na, Lord, ang spiritual na aspeto ng aming buhay. How can we serve God if we cannot serve our own family? Sinabi mo sa iyong salita, Lord, masahol pa kami sa hindi mananampalataya kung kami po'y nagpabaya sa aming mga sariling pamilya. Masahol pa kami sa hindi mananampalataya kung kami mismo nagugutom na ang aming pamilya, naglilingkod pa rin kami sa ministeryong ito, Panginoon. Hindi po ito magandang patotoo, kundi ito, Lord, ay pinapakita mo sa amin na kailangan naming magtrabaho, hindi lang sa iyong kaharian, kundi sa amin ding buong sambayan. Yeah, we thank you, Lord, sa isang godly counsel, Lord God, sa napakamakadiyos na paalala na para kami ay lalong maging balanse sa aming mga paglilingkod sa iyo. Kaya, Lord, tulungan mo po kami. Hindi namin magagawa itong mag-isa. Alam namin, Lord, na may panahon sa bawat pagkakataon. Kaya, Lord, tulungan mo kami na sa aming buhay ay huwag naming sayangin ang mga pagkakataong aming natatanggap mula sa iyo. Kung kami ay nasa sitwasyon ngayon na nagpapalaki ng mga anak, tulungan mo kami, Lord God, na pagsumikapan ng bawat mag-asawa na mabigay ang tama na pangangailangan para sa aming mga anak. Kung kami naman, Lord, ay may mga magulang na may mga anak na may sarili ng pamilya, tulungan mo kaming balansehin din ang aming mga buhay na patuloy na magbigay ng payo at gabay, ng makadiyos na gabay sa aming mga anak. Kaya Lord, maraming salamat dahil pagdating ng aming oras, Lord God, kung kami kukunin mo na, nagawa po namin ang tama at may balanse na ipagkaloob namin ang maayos na pumumuhay sa aming buong sambahayan. Alam namin, Lord, ang lahat ng ari-arian, ang lahat ng bagay sa mundo ay mawawala. Mapaparang. Pero Lord, ang higit sa lahat, ang iyong mga salita'y mananatili magpakailanman. Kaya Lord, salamat dahil binabalanse mong iglesyang ito na hindi lang laging focus sa iglesia, kundi dapat mag-focus din sa aming pamilya. Dahil alam namin, Panginoon, na nais mo rin pagpalain hindi lang ang iglesyang ito, kundi ang buhay ng bawat pamilya sa loob ng iglesyang ito. Alam namin, Panginoon, na nais mo kami ay talagang magsumikap para maibigay ang the best para sa aming pamilya. Dahil ito po ang nais mo, O Diyos, sa makita namin, na habang kami nabubuhay, meron kaming responsibilidad na inilagay at inatangka sa aming mga kamay. Kaya Lord, tulungan mo kami na magtagumpay, na may bigay ang the best para sa iyong kaharian at may bigay ang the best para sa aming pamilya. Lord, salamat. Tulungan mo kaming maging tunay na modelo. Modelo ni Kristo na ilalagay mo sa aming mga buhay. Probisyon na ikaw, O Diyos, ang tunay na nagkakaloob para magkaroon kami ng tunay na probisyon sa aming mga pamilya. You are our great provider. As well as, Lord, help us to be a good provider to our family. Maraming salamat. Yan po ang aming panalangin
sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. 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 So, praise God. Tayo po ay dadako na sa ating pagbabalik ng ating mga kaloob at